kahapon po, isiniwalat ko sa buong Pilipino na nakarating na sa opisina ni Marcos Jr., Office of the President, opisina ni Lazo ng PIDEA, opisina ni General Bato o ni Senator Bato, ang letter ng investigating agent, former investigating agent noong 2012, okay, ng PIDEA, nakarating na ang kanyang liham, ang kanyang sulat na willing siyang mag-testify sa Senado o Kongreso o kung saan mang forum kung siya ay ipapatawag. At doon sa sulat na yon, okay, nakasaad doon na pinatotohanan niya na yes, tumpak, plak, kabog sa banga, na talagang dapat ay huhulihin nila si Kuting dahil meron ngang confidential informant, okay, na pinasalaysay niya at nagbigay ng sworn statement during that day noong March of 2012. It just so happened na si Lisa Tanas, si Marcos Ochoa, yung si executive secretary ni Marcos, ni Noynoy, okay? Then si Serapio, yung Serapio, abogado, napag-alaman natin, ito pa lang si Serapio at saka si Ochoa ay may partisipasyon talaga. Okay, dun sa pagpigil, sa pag-raid supposedly, dahil nga partner sila ni Lisa Tanas dun sa kanilang most law firm. Marcos Ochoa Serapio Tan. Okay? Na nag-divest na sa dyan, si Lisa Tanas, noong nung nadaya na nila ang taong bayan. Okay. So alam nyo na ha, kaya ulit-ulitin natin to. The most effective laban natin is ulit-ulitin every day. Huwag kayong mabibingi sa katahimikan. Kailangan nyo mag-speak up. Ulit-ulitin natin, araw-araw, pagising natin, kung pwede nga natin kantahin araw-araw, si Kuting, Paul Boronik, tayo na, gumising ka na, Kuting. Diba? Kung pwedeng mag-compose nga tayo, diba? Nang bata tayo, pagising sa umaga, magpulburon. Oh, ganon. Dapat every single day ng buhay natin, tayo na. Piliin kong alin ang pulburon. Magandang umaga! Diba? Ako, si Kiko Maching! Eto ko din! Pulburon! Anyway, okay, going back. Seriously. Okay. Hugot. So, pinalabas natin kagabi na nakarating na nga ang sulat. You know kung anong ginawa mo, Lazo? Hindi ka makakatakas sa akin, Lazo, ha? Hindi ka makakatakas. Lahat kayo. Total, gugurgurin nyo lang din naman kami lahat. Magurgura na tayo sa ngalan ng katotohanan. Right? Mga kababayan, to ha? Okay. Ano ang nangyari? Ang nangyari ay pinwersa ni Lazo ang mga intelligence of investigating officers, agent na nandiyan sa PIDEA na present or nasa trabaho, na kasabay nitong agent na ito na nagsulat sa kanila na willing siyang mag-investigate. Ibig sabihin, yung mga ahente o mga agent now sa PIDEA na they were there during that March 2012 ay pinwersa Moro, Berrilio, Lazo na papirmahin ng affidavit na fake ang papel o yung authority to operate at yung pre-operation na inilabas ko. Mga kababayan, ngayon umiikot na ang tumbong nila. So, ulitin ko po, kahapon dyan sa PIDEA, inutusan, ginamit ni Lazo, inabuso niya ang kanyang power, pinwersa po ang mga PIDEA agents na pasinungalingan ang dokumentong inilabas ko. So, pwersahang pina-execute ng affidavit na pasinungalingan nga ang report ng agent na nakapirma dyan. Kung hindi daw
pumirma o hindi sumunod sa paggawa ng affidavit ay ipapatanggal sila o tatanggalin sila o itatapon sila sa kung saan-saan o floating sila. Dalhin kung saan mang malayong lugar, mga palangga. Si Lasso, alam ko na naman, hindi ka makakalusot na gago ka. Dahil ang video mo pa lang na nanakit ka kay Atty. Delgadong ginayupa ka, hindi ka makakalusot. Sukang-suka na ang taong bayan. Ngayon, mga palangga, nakakaawa lang to mga taong to ng mga agent kasi may mga pamilya. Okay? So baka sa after ko ma-vlog, baka tanggalin na naman sila, pagdudahan naman sila. Kasi hindi naman sila puting ahas ko. Ang puting ahas ko, hindi tao. Ahas nga eh. Ahas, gumagapang. Literal na puting ahas. You know, may power to. Thank you to Atty. Glenn Chong. So ngayon, mga kababayan, huwag kayong tumigil. Okay? Huwag kayong... Okay? Okay? Tawagan mo ngayong ano. Okay. Huwag kayong tumigil sa kakashare o kaka-comment dito sa PIDEA. Itong impormasyon, di ba kagabi sabi ko, komentan nyo ng komentan si Senator Bato na imbestigahan niya. Magpatawag na siya ng investigation dito sa papel na inilabas ko dahil ito ay katotohanan. Huwag kayong mag-alala. May hawak tayong matibay na ebidensya dito kung ano-ano man ang mga eksenang darating. Alright? So ngayon, ulitin ko po, si Lasso ay pinilit, pinwersa, ginamit ang kapangyarihan niya sa maling paraan o sa illegal o paglabag ng karapatan o konstitusyon o batas ng Diyos, batas ng tao, batas ng PIDEA o guidelines ng PIDEA na pinilit ang mga ahenteng mag-execute ng affidavit. Bakit? Bakit? Tanungin nyo. Sige nga, magtanong kayo dyan. Ay, may anong sagot? Mag-ano tayo, mag-question tayo dito mga inday. Pagising sa umaga, magpulburon, tayo ng suminghot sa batibot, tayo ng suminghot, huwag matakot, magpulburon. Okay. Bakit? Nantay ko yung sagot nyo habang kumakanta ako eh. Alright. Bakit sa tingin nyo pinapirma ng sapilitan ni Lasso ang mga PIDEA agent? Why? Why? Lasso, why? Okay, here, mga kababayan. Kasi natatakot sila na pagdating, hindi pala sila natatakot, naghahanda sila na kapag nag-open ng investigation sa Committee on Polvoron si Senator Bato, isasalpak nila doon sa Senado na, hey, itong mga PIDEA agent ay pumirma ng affidavit na ang inilabas ng Jutang Genimis. Sige, murahin na natin sa sarili. Na pinilabas na, hindi, wag pala, na inilabas ng maalindog na vlogger na si Maharlika ay fake. At iyang agent na yan ay fake din. Si Duterte ay fake din. So, pinamirma nila kahapon. At ang iba nung nakarang araw, kaya pag nagkaroon ng Senate hearing, tandaan nyo ang date na ito, March 15. 16 na sa Pilipinas, di ba? Ang ano natin, tandaan natin, 14, 15, 16. So, yan ang makikita natin sa affidavit na ipapakita nila sa Senado kung magkakaroon ng open investigation doon sa dokumentong inilabas ko sa inyo. Kahit ano pang gawin mo, Lasso, kapag sinungaling kayo, magkakabuhol-buhol kayong putang buwaka ng ina ninyo. See, mga kababayan, kung paano kayo lokohin? Alam ni Lasso, alam ni Marcos Jr. na isa siyang addictus benedictus, kaya nga ayaw niya magpulburon test eh. Pero lolokohin na naman kayo, kaya itong mga PIDEA agent na to, nananawagan ako sa inyo, tumayo kayo, lumaban kayo sa katotohanan, ibukin nyo na. Tinutulungan ko na nga kayo eh, namamaos na nga ako dito eh, tumayo tayo, manindigan tayo, mubarog ako, di ba? Sabi doon sa, sa Davao. Manindigan tayo, inahamon ko kayo, mga PIDEA agents na pinapirma ni Lasso. Alam ko, kailangan nyong mabuhay. Alam ko, kailangan nyo ng hanap buhay. Alam ko na iniisip nyo ang kapakanan ng inyong mga pamilya, ang inyong mga anak. But wag po kayo maging selfish. Why? Hindi ba kayo nasaktan na habang pumipirma
kayo ng kasinungalingan dahil inutusan kayo o tinutukan kayo o whatever. Tinutukan kayo, nakatutok dyan, permahan mo yan dahil kung hindi, tatanggalan ka ng trabaho. Tumayo kayo, panahon na para tumayo kayo lahat dyan na pinaperma ni Lasso dahil in preparation sa future hearing na bubuksan ni Senator Bato. Senator Bato, nasa iyo ang bola. Diba? Make or break. Dahil kung hindi mo paimbestigahan ito, we will talk about you. This one will give you punishment. Hindi kita hinahamon. Nakiusap lang ako, ha? Naglambing-lambing lang ako. Maghimas-himas lang muna ako sa ulo mong kalbo. Diba? Para naman, kuya, baka naman. Okay? Kuya Bato, makinis ang iyong kalbo, baka naman pwede mo. No, kaibigan natin yan. Na-meet ko yan dito. Okay? But Senator Bato, I'm hopeful. Diba? I'm hopeful. I know na suportado ka kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte. But this is not about Sara and Duterte. I hope tumayo ka dahil ikaw ay ang makapangyarihan. Hindi si Lisa. Hindi si Kuting. Senator Bato. Kung sila ay nalalasing sa kapangyarihan sa pangangamkam, ikaw as a senator, may kapangyarihan ka na ipaglaban ang katotohanan. Umpisahan mo na. Magpadala na kayo, sagutin nyo ang letter ng investigating agent kasi may hawak tayong ebidensya na natanggap nyo na. Okay? Natanggap nyo na yung pulburon letter. Ngayon mga palangga, ano ang reason? Okay? Sino ang nagpuwersa dito sa mga agent na ito? Okay? Napag-alaman natin na inutusan ni Lasso at nitong si Bitong dyan. Bitong tong pakitong kitong. Mukha kang ulupong. Mga talagang mga upong. Ikaw, Bitong, ha? Nakipagsabual. Magkasabot naman kayo dalawa, di ba? Ayon sa ating informante, mga palangga, ay pinilit, binraso ni Bitong tong pakitong kitong at ni Lason ang mga PIDEA agent dahil kung hindi kayo pipirmadan, sabi sa kanila, ay what? Ipapatapo namin kayo sa bundok, hibok-hibok, or tatanggalan namin kayo ng trabaho just to cover the ass of Kuting para pagdating daw sa Senate inquiry, sa Senate hearing, madidistract talagang, Maharlika, fake news yan. Investigating agent, fake news yan. Kaya sila pinapirma ng affidavit. Ngayon, mga palangga, sabi ko nga dito sa ating sa ating informante, sabi niya kasi yan talaga, yan ang trend talaga dito sa PIDEA. I-reassign yung mga tao without prior notice at without any justifiable reason. Kaya po, takot ang lahat. Huwag na kayo matakot, nandito kami. Nasamahan namin kayo pag kayo, kung i-vacate nyo ang inyong mga place. Now, PIDEA, kukulaps yang mga demonyo na yan. Then magigising makikita ng tao. Kung kayo ay magsanib puwersa dahil dinidibdiban kayo ni Lasso, di ba? Ginaganon-ganon kayo. Nakita niyo naman sa video, nananapak ng pabat, ng trip 5-minute video kung paano hinaras ni Lasso yung PIDEA, yung si Attorney Delgado. So kung kayo ay magsama-sama, magtipon-tipon kayo at pumunta kayo sa kalsada na magsalita, yes, totoo ang sinabi ni Maharlika. Ito ang affidavit, kopya ng affidavit na kami ay pinuwersa ng buwaka ng Inang Lasso at ng PIDEA na ito. Temporary lang kayo mawawalan ng trabaho. Baka 1, 2, 3 araw lang. Pag napatalsik natin ang mga demonyo, I know, alam ko, alam ng Diyos na makakabalik kayo sa trabaho, pero nanindigan kayo, ipinagtanggol nyo ang katotohanan at hindi kayo nasindak. Kasi sabi nyo nga sa akin, takot na takot kayong lahat. Kasi may memo si Lasso na, another thing, may panibagong memo na part ng annual rating, yung individual performance commitment ng mga directors na dapat daw ay 40%. Okay? Ngayon, following orders at directive mula kay Lasso na kung hindi daw magsunod o sumunod sa pagpipirma, sa persahang pirma,
ay ibabagsak ang kanilang rating. Okay? At pwede daw ito i-drop from the roles ng agency at tatanggalin sila sa trabaho based ito sa civil service law na non-performance of duty. See? Pag hindi sumunod kay Lasso tsaka kay Bitong na pagpirma ng affidavit, ibabagsak ang kanilang performance to below 40% para magamit ang guidelines ng civil service na bagsak ang kanilang performance of duty. So, justify nila na dapat tanggalin itong mga agent na ito, pero ito ay fabricated ng PDEA head. So now, mga palangga ko, mga bruskong PDEA agent, if I were you, alam nyo kung gaano kasakit sa isang tao, natatakutin ka, permahan mo yan kung hindi tatanggalan kita ng trabaho. Di bali nang matanggalan ako ng trabaho, ipaglalaban ko ang tama. Remember my story? Nung ako'y medra? Bagong-bago pala ako sa trabaho. Binubullshit ako nung district manager. And you know that story? That last week, ikinuwento ko ulit. Sabi ko, hindi ako mamamatay ng pag tinanggal ako sa trabahong ito during that time. Hindi ako sumunod, nagpasaklaw sa mga demonyo, sa halip ako'y tumayo, lumaban. Dahil kahit magbitbit ako ng kamote Q, banana Q, gagawin ko para mabuhay, pero hindi para tutukan ng baril o i-intimidate o i-harass para piliting pumirma sa mga bagay-bagay na against my will. And until the last drop of my blood, I will fight. Kayo din sana. Ano ang silbi ninyo? Nandyan kayo sa PDEA, mga sir, ay naintindihan ko kayo. Pero kung lagi ko na lang kayong intindihin na, tatanggalan kayo ng trabaho, ay putang ina, lalo kayong gigipitin, haharasin ng buwaka ng inang bangag-bangag na gobyernong ito. Tumayo kayong lahat, lumabas kayo dyan sa PDEA, isigaw nyo, sabihin nyo sa taong bayan, dahil lingkod bayan kayo eh. Sino magtitiwala sa inyo? Nanguhuli kayo ng pulburon. Ayaw hulihin ng presidente niyong pulburon. Huwag na kayo manghuli. Mga inayupa kayo, pabayaan nyo nang bumaha ang pulburon sa Pilipinas para bangag-bangag na lahat ng Pilipino. Kasi yan ang gusto ni Kuting. Now, alam nyo na mga palangga? Last Friday, pinatawag. Friday, ano bang date na yon? Friday pa pala ito. Dali. Anong Friday pa daw? Anong kalendar? Teka, ano ba yun? Wala na ako sa kasi si Dodong eh. Okay? Calendar. Okay? Friday. April ngayon, no? Okay. 12 pala. Okay. Last Friday. 12 dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Okay? Pinatawag. Okay. Pinatawag at miniting ni Lasso at ni Bitong itong mga agent na ito. At kahapon nga ay pinapirmahan at pinanotarize na ito ni Lasso at ng kanyang legal team ang mga persahang affidavit na magpapasinungaling. I mean, hindi magpapasinungaling, na nagsisinungaling, sabi ko shotgun ang shotgun signing. 'Di ba? Parang ganito ang nangyari. PDEA agent, pirmahan mo yan or else sasabog ang jungo mo. Parang ganon, 'di ba? Parang ganon. So anyway, pero alam nyo na. So kapag nagkaroon ng Senate hearing at ganito ang usapan nila doon, nasasabihin ng mga agent, ay hindi yan totoo. Hindi totoo sinasabi ni agent nung time na maghuhuli dapat kay Marcos Jr. sa 46C sa Rockwell Tower o doon sa condominium na yon. Di ba? Siyempre, magkakaroon ng balitaktakan doon. Pero ngayon, sinabi ko niya ni agent, hindi po yan totoo. Fake yan, AI yan. Kasi eto nga po, nagkaroon ako ng sworn affidavit, tapos makita nyo yung date kahapon. Di kabog na naman tayo sa banga. Ngayon, ang question ko, gano'n na lang ba lagi? Yung pag-expose ako dito, tapos sa patunayan natin, tapos babalik na naman ako, magnangabelsa naman ako. Wala kayong gagawin sa part nyo, mga sir, mga ma. You know, it's so tiring. But, sabi ko nga, kahit nakakapagod to, we will fight. Kasi ito yung purpose nila, i-intimidate tayo, kakasuhan tayo, patatahimikin tayo. Di ba, alam nyo yan na ako ay ginigipit
ni Lisa Tanas. Pero akala niya nagipit niya ako.